What's up mga tol? Hanggang ngayon ay may banta pa din ng COVID dito sa ating bansa. Dahil dyan, madalas naglalaro ang mga chess players through online na lang muna para maging safe gamit ang Lichess or chess.com. Tapos ang mga pa-tournament din, karamihan ay blitz or mga bullet, mga mabibilis. Pagdating sa blitz, magandang gamitin ang mga opening na unusual para talagang mapaisip ang opponent tapos magiging mabilis din ang time niya. Ngayon, gusto ko pong magdagdag ng video para sa mga opening surprise ulit. So, sa mga hindi pa nakapanood, check nyo na lang po sa mga naunang videos ko ang opening surprises na meron ako. So, bago tayo magsimula, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang free chess ebook. So, eto, ipa-flash ko po ulit. Okay guys, start na po tayo. Ang napili ko po ay ang French defense. E4, E6, yan yung structure ng French defense after first move ng white and black. Usually, ang sunod na move ng puti dito ay D4 and then D5. So, yan po yung main line. Pero dito po kasi, meron kaagad surprising move ang white na Knight F3. So, dito after Knight F3, pwedeng ituloy kaagad ng item yung basic move na D5 and then Knight C3. Dito, kapag talagang main line lang ang aral ng kalaban mo, magkakaroon na siya agad ng kalituhan. Tapos ito din yung tinatawag na two knights attack or two knights variation sa French defense. Tapos merong limang pwedeng i-move yung black dito after knight c3, pwede siyang mag knight c5, tapos knight f6, d takes e4, d4, tapos bishop b4. So doon muna tayo sa c5. So after c5, parang napakaganda sa item kasi nakakapag pawn storm siya agad sa queen side. Pero ito pala considered na mistake yan kasi ang mangyayari diyan, ang gagawin ng puti ay e takes d5, tapos obvious response na e takes d5, bishop b5. Dito after bishop b5, dalawa ang pwedeng ipantakip ng itim diyan. Pwedeng bishop d7 or knight c6. Di naman pwedeng king move kasi syempre ang pangit. Magki-king move agad yung king mo kasi umpisa pa lang, di ba? So unahin muna natin yung bishop d7. Bishop d7. Tapos ang move dito ay queen e2. Queen e2 check para may support na din sa bishop b5. Tapos kung sakaling nag queen e7 yan, ang tira lang dyan ay bishop takes d7, knight takes d7, and then knight takes d5. So merong isang pawn snatch agad ang mangyayari tapos wala pang compensation sa itim. So tignan naman natin yung knight c6. Ito yung bishop d7. Yan, bishop d7. Tignan naman natin yung knight c6. After knight c6, ang gagawin ay ganun pa din, queen e2 pa din. This time, kung sakaling bishop e7 yung ipantatakip, kasi kung queen e7 yan, kain ulit ito. Yan. So, tignan natin yung bishop e7. Yan, bishop e7. And then, knight e5. So, knight e5 para atakihin yung kabayo sa c6. So, inaatake siya ng dalawang pyesa. Kaya, obligadong magsuporta yung itim ngayon dyan. So, after knight e5, ang pwedeng gawin ay d7 or queen d6. So, unahin muna natin yung bishop d7. Bishop d7, tapos knight takes d5. So, ayun, naka-snatch ulit ng isang pawn yung puti.
At sa tingin ko hindi na yun mababawi kasi merong knight takes e5, queen takes e5, bishop takes b5. Bilangin muna natin yung pyesa. Isa, dalawa, tatlo. Samantalang yung white, isa, dalawa. So inaakala ng itim dito na makakaisang pyesa siya pero ang mangyari ay knight c7. So may threat dito. Tapos check sa king. So ang kailangan gawin dyan ay king move. So king f8 and then knight takes b5. So sino ang naisahan ngayon? So may isang pawn na nawala sa black tapos nasira pa yung structure ng black. So yan yung mangyayari pagka ang move ay bishop d7. Nag-bishop d7, ito. Yan. Ngayon, tignan natin yung queen d6. So ito, medyo mahirap lang talagang masundan. Pero nung napapanood ko to sa, nababasa ko sa libro, talagang magandang pag-aralan to. Ang sunod na tira naman dito ng black ay d4. So yan yung malupit na tira ng, tira ng puti pala, sorry. So ang gustong mangyari ng puti dyan, kung sakaling ayaw kumain ng itim, kunwari hindi kinain yan, yung puti ang kakain ngayon sa c5. So tingnan natin. Maraming pwedeng mangyari dyan. Pwedeng c takes d4, a6 para may threat sa bishop sa b5, or bd7. So tatakpan yung king naman, or knight f6. So normal development. Ngayon tingnan natin yung c takes d4. Yan. After c takes d4, ang move dyan ay bishop f4. So sacrifice, di ba? Lupit. Sinacrifice lang yung kabayo sa c3. Pero meron kasing mas mabangis na mangyayari. So kung kinain man yan, d takes c3, meron kasing knight takes c6. Yan. Knight takes c6, tapos threat sa queen. Ano bang mangyayari pagka kinain? Queen takes f4. Meron kasing knight takes e7. So may discover check sa bishop sa b5. So obligadong mag king d8. Yan. Hindi po pwede ang king f8 kasi blunder po yan. Meron kasing knight g6. So anong threat niyan? Magmamati sa e8. Tapos, ang nangyari, pagka nag-king f8, merong check dito, tapos may threat sa queen sa f4. So, yan yung malupit. Kaya ang tira dapat dyan ay king d8, tapos, knight takes d5, queen d2. Pinersa na ng black kasi, siyempre mamamati siya dito yung pinakita ko kanina. So, nag-queen d2, queen takes d2, c takes d2, and king takes d2. Kung titignan natin, mas maganda yung structure ng puti dito. Tapos, nalamangan siya ng isang pawn yung itim. So, compensated pa din naman yung puti dito. So, yan yung mangyayari kapag ka nag c takes d4. Tingnan naman natin yung knight f6. Yan. Ang idea naman nito ay para makapag-castle agad yung black. Pero syempre, ang gagawin dyan ay meron pwedeng dalawang gawin yung puti dyan. Pwedeng bishop f4 or d takes c5. Yung sinasabi ko na kung sakaling hindi kakainin ng itim yung d4, yung puti naman ang kakain sa b5. So, tignan natin yung d takes c5 agad. D takes c5, queen takes c5. Ngayon, kung ayaw kainin ng itim yung pawn sa c5, ang gagawin kasi dyan ay mag b4. So, palalakasin lang yung pawn sa c5. Tapos, nag-queen takes c5, nag-bishop f3, nag-d4. So, may threat ang black dito ngayon. Pero, ano bang mangyayari? Meron kasing bishop takes d4. So, sacrifice. Queen takes d4. After queen takes d4, meron kasing knight takes c6. And then, b takes c6. Tapos, bishop takes c6. So, ayan yung maganda kasi may check. Tapos, may threat pa dito sa rook a8. Yan yung d takes c5. Yan. D takes c5. Ngayon, kapag ka ang move naman ay
Sorry, nawala na ako. Sa knight F6 ngayon, kapag ang move naman ay bishop F4, yan, bishop F4, castles lang, tapos knight takes C6, so may threat ulit dito. Pero kung titignan nyo, libre, di ba? Queen takes F4, so kinain. Meron namang balik, knight takes E7, king H8, knight takes E D5, knight E takes D5, and then kung titignan natin, clear piece up yung puti dyan. Isa, dalawa. Pero yung puti, isa, dalawa, tatlo. So trap pa din ulit yon. Yan yung mangyayari pagka nag-knight F6 yung itim dyan. Ngayon, tingnan naman natin yung bishop D7 para may kain dito, may kain sa E5, and then may kain din kung sakali sa E5, kung sakali nagkabukasan yan. Ngayon, ang gagawin ng puti dyan ay bishop takes C6, tapos B takes C6 or bishop takes C6. B takes C6 or bishop takes C6. Yan. So, unahin muna natin yung B takes C6. Pawn yung pangkakain. Yan. B takes C6. Tapos, D takes C5. Ngayon, kapag hindi ka capture ng block yung C5, pinakita ko kanina, susuportahan ulit yan. So, ang gagawin ay queen takes C5, knight takes D7, nag-knight takes D7 para magkaroon ng king move. So, obligado, queen takes D7, and then queen G4, check. Check na, may threat pa doon. Check na, tapos may threat pa sa G7, king E8, queen takes G7, kinahin, bishop F6. So, atakado yung queen tapos yung knight sa C3. Pero ang gagawin dyan ay queen G3. So, clear pawn advantage ang puti ngayon dyan. Kung sakaling kinain yan, ito, siyempre kakain din. Yan. So, yan yung B takes C6. Tignan naman natin yung bishop takes C6. Ito. Bishop takes C6. Ang gagawin dyan ay tago muna. Tapos develop. Bishop F4. So, similar pa din sa ang idea sa mga nauna kanina. Tapos dito, nag-queen D8 na. Umiwas na kasi baka mamaya magkaroon pa ng knight G6 yung puti dyan. Tapos, ang ginawa ay D takes C5. Castles. So, tago-tago din pag may time. Dito, hindi na pwedeng bago mag-castle, hindi pala pwedeng kainin yung pawn sa C5. Ito, sample lang Kasi kapag ka ginanyan, nag-bishop takes C5, ang gagawin dyan ay discover check. Ito. So, maki-queenless na yung itim dyan. Okay? So, balik tayo sa move na castles. Nag-castles. Nag-B4. So, mas maganda yung structure ng puti dito. Kasi merong isolated queen pawn yung black dito eh. Ito. Sa may D5. So, yan yung mangyayari pagka nag-bishop takes C6. Okay? Tignan naman natin yung tapos na tayo sa C takes D4. Ito, tapos na yan. Tapos na sa bishop D7. Tapos na din dito, di ba? Sa knight F6. Ngayon, tignan naman natin yung ito pala, hindi pa tapos dito. Knight F6, tapos sorry, tapos na din. Medyo nakakalito na nga lang talaga. Yung A6 na lang. Tingnan natin yung A6 naman. A6, yan, para may atake sa bishop sa B5. Ang gagawin dyan, D takes C5, queen takes C5, bishop A4, nag-bishop A4 para mapanatili pa din yung pin sa knight sa C6. Tapos, kapag ka nag-D4 yan, pwedeng dalawa kasi ang gawin ng itim dyan eh. Pwedeng B5 and then D4. So, unahin natin yung D4. Nag-D4.
Tapos, knight D3. May counter-attack yung puti dyan. Ito. Kung may atake yung itim sa C3, may atake naman yung puti sa C5, yung queen sa C5. Tapos, queen A5. Para nag-queen A5 para kung sakaling kainin to, may iwan yung bishop sa A4 na hanging. Pero ang gagawin dyan ay B4. Hindi pa din makain ng itim yung B4 pawn kasi puro nakapin yung kanyang mga pyesa. Ayan, hindi makain yan. Hindi rin makakilos yung bishop sa A7. So ang gagawin dyan ay nag-retreat na lang, queen D8, knight E4, bishop E6, castles, knight F6, and then knight BC5. So mas maganda pa din yung structure ng dito. Ayan, tignan naman natin kapag ka nag B5 yung itim dito. Yung kanina, pinapakita ko. Gagawin kasi dyan ay knight takes C6. So may trap dito. Knight takes C6. Bishop takes A4. Ayan. Hindi pwede yung queen takes C6. Kasi may trap lang dyan. Ito. Ayan. Diba? Kung sakaling kinain, kain din. Okay. So ang move ay D takes A4. Knight takes E7. Knight takes E7. Castle. Castles. Ayan. Kung bibilangan natin yung mga pawns nila, bali pareho naman. Pero napakapangit nung lagayan ng mga pawns sa itim kasi may double pawn tapos tatlo pa yung pawn islands niya. Ito kasi considered as one pawn island yan. Tapos dalawa. Tapos tatlo dito sa king side. Okay. Tingnan naman natin kapag ka nag A3. Ano bang gagawin kapag ka nag A3? May threat siya dito eh. Yan. Tapos gagawin ay knight A4, queen D4. So may threat dito. May threat pa din. Tapos may threat din sa knight sa A4. Gagawin lang dyan ay bishop G5. So counter-attack din. Tapos may mati pang mangyayari. Tapos F6. Rook A E1. So ang kulit ng puti dito eh. Castles. B3. Hindi pa din naman kasi makakain to or pwedeng kainin tapos balik din ng isang pyesa yung black dyan. Makakapagbalik pa din siya yung knight sa kanyang E7. Tapos F takes G5, queen takes E7. O, di ba? So, mas maganda pa din yung structure ng puti dyan. Balance yung material pero mapangit talaga yung nangyayari sa mga pawns ng itim. So, balik tayo sa may yan. Yan yung move na A6. Okay? So, yan yung mangyayari pagka knight E5 and then bishop D7 or queen D6. Medyo nakakalito lang talaga pero magandang pag-aralan talaga to. Nakita ko to sa libro ni Chris Baker. Kulang nga lang yung page nun tapos tignan ko na lang sa internet yung ibang moves niyan. So yan po yung C5 na move ng black dyan. Ito yung una pa lang na third move ng black. So meron kasi 5 kasi yun eh, 5 yung reply ng black. Pero ang tinalakay ko muna yung C5. Yan. So sa ibang araw titignan ko na i-discuss yung knight F6 naman. Tapos yung D takes E4. D takes E4 or D4 and then bishop B4. So ayan. Sana may natutunan po kayo sa opening surprise ng puti para sa French defense na opening. Maraming salamat.